Kasi ang pangako ay katumbas ng integridad at trust. Meron lang po talagang promise na hindi nasisira or hindi nababali or hindi nababaliwala. Isa lang yan. Yan ay ang ating Panginoon. Siya lang ang nangako na kailanman ay hindi napako. Kasi pag ang Panginoon ang nangako, talagang tutuparin niya yan sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Wala nang masihigit pa sa pangako ng Panginoon. Mga scriptures guys na dapat nating panghawakan, like Isaiah 41:10, Jeremiah 29:11, Philippians 4:19, John 14:1, Psalm 23:4. Ayan, mga pangako yan ng Panginoon. Alam mo, sabi niya nga, I will never leave you nor forsake you. Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan. Today video guys, ang share ko naman sa inyo ay tungkol sa promise. So, promise nga ba ay not to be broken. So, sino na sa inyo guys ang mga napangakuan na? I promise to marry you. I promise I will never leave you. I promise ikaw lang. I promise babayaran kita sa utang ko sa'yo. Or I promise magbabago na ako. Or even sa sarili mo, promise ko hindi na ako marupok. Or magiging strong na ako. Or promise magpapapayat ako. Or promise healthy lifestyle na ako. Promise itong buong taon na to. Basta maraming promise. At uso na rin ngayong promise na yan dahil malapit na naman ang eleksyon, ang halalan. So guys, vote wisely. Alam niyo naman ang mga kumakandidato, maraming matatamis na mga pangako para lang yung nangutang sa'yo or mga umuutang sa'yo or mga ex or naging jowa mo. Ano nga ba ang promise? Siyempre alam niyo na yung promise guys. Sabi sa Oxford, magbibigay lang tayo ng meaning. Promise is a declaration or assurance that one will do a particular thing or that a particular thing will happen. What happened to all those firm promises support. Bakit mahalaga ang promise? Promises are an affirmation of love, friendship, family, and human connection. Actions speak louder than words. Promises are action that affirms our love and connection with others. Whether that connection is through friendships, family, or strangers, promises affirm that we want to pass on our compassion to others. Yun na nga guys, ang promise is napakahalaga. It is an action word din. Kasi hindi lang yan salita. Yan ay ginagawa, kinikilos. Kaya nga, it's a verb. So, pag sinabi mong promise, babayaran kita, dapat tuparin mo. Kasi ang nakataya dyan ay ang iyong integridad. So, sana sa mga tumatakbong mga politician, pag sinabi nilang ipapagawa ko yung kalsada nyo, dapat tuparin nila. Hindi lang yun. Para kasi nakasalala yung kanilang integridad. Diba? So, parang yung mga ex nyo or yung jowa nyo na dapat tinupad nila. Kasi it's an action word eh. Promise natin guys ay napakahalaga talaga sa bilang isa-isang tao. Hindi lang yan sa sarili mo, hindi lang sa pamilya mo, friendship, lovers, loved ones. Parang ang hirap baliin kapag nangako ka na, di ba guys? May value ang iyong mga promises. Minsan, may mga dahilan bakit
natin na break ang promise. So ito, understanding why we break promises. Yung una ay lack of clarity and specificity. Vague goals and intentions are hard to follow through on. Clear and specific goals provide direction and focus. Ay na nga yung sa iba, halimbawa, yung panganay, ate, yan, love life, hanggat hindi tapos mo yung mga kapatid mo na pinapaaral mo, tapos yun, na in love ka, yung parang nahirapan ka na rin sa sarili mo at sa yung promise, kaya na-break mo yon. Pero sa kabilang banda, kahit naman nagka-love life ka, sarili mo naman yung pinangako, hindi naman sa yung pinapaaral. Kasi yung pinapaaral mo is tuloy-tuloy naman siya. Ang nasira lang na pangako ay sa sarili mo. Next naman ay overcommitment. Overcommitment, taking on too much at once can lead to burnout and broken promises. So yun naman siguro sa magkarelasyon naman. Parang overcommitment na, parang nakakasakal na rin. Kaya siguro yung mga promise na promise ikaw lang, mga ganyan. Parang minsan, kasi maraming dahilan din kung bakit nabibreak yung promises, di ba? So minsan, kapag over na din, sobra-sobra na, nasasakal na, kaya nagli-leave na yung isang tao. Na-break na yung promise na sabi niya, hindi kita iiwan or hindi kita pagpapalit sa iba or hindi tayo magbe-break. Dahil ang dahilan, yung nag-over commitment ka. Next ay fear or failure, even success. Ito naman din ay para sa sarili mo na promise na na-break mo. Sometimes avoiding failure or success feels safer than risking it, leading us to break promises to ourselves. Minsan, hindi mo na-fulfill yung promise mo para sa sarili mo. May mga opportunity na takot kang pasukin or i-risk. Kaya yung promise mo sa sarili mo na para mapaganda yung buhay mo, nawawalan ng saysay dahil nga yung fear ang nananalaytay sa iyong katauhan. Kaya, ayan, ang promise mo is na-broke. Next naman ay external pressures. Expectations and demands from others can divert our attention and energy away from personal commitments. Ayan. Pang sarili pa rin to guys ha. Kung bakit nabibreak mo yung promise mo sa sarili mo. Yun nga yung maraming nag-i-expect sa'yo, no, sa trabaho mo. Yan, na maraming umaasa sa'yo na parang hindi mo na alam yung gagawin mo. Kasi masyado ka nang napipressure na, minsan kasi ang hirap niyang napipressure, di ba? Kahit sa inyo guys, yung mga nararanasan ninyo or hirap, parang ang hirap magkamali kasi napipressure ka na, parang nagkakaroon ka tuloy ng stress. Kaya ayun, hanggang na-break mo na lang yung promise mo sa sarili mo. Next ay limiting self-beliefs. Deep-seated limiting beliefs about our worth and capabilities will sabotage our efforts and keep us from following through. Ayan. Wala kang masyadong tiwala sa sarili mo. Parang nag-give up ka na kaagad. Kaya tuloy yung efforts mo parang nasasabotahe. Natatakot ka. Yan, parang halo-halo na. Kaya nagkakaroon ng sabotage sa iyong kapasidad or capabilities or abilities. Kaya ganun, nabibreak yung iyong promise. Not honoring commitments. So it leads to increased anxiety and stress. Parang it lead to feeling chaos. Kasi alam niyo naman yun, mararamdaman niyo yun kung yung tao na pinangakuan mo ay nagalit na sa'yo.
So yun, parang nagkaroon na ng gulo. Parang umiba na yung mundo. Nagbago. Kasi yung iyong promise na broke. Wala na. So parang gano'n na lang din aking pinangahawakan ang promise ni God sa akin. Bilang isang Christian, ayan, wala nang masihigit pa na nangako sa'yo. Kahit sinong tao pa yan. Kapatid mo, kaibigan mo, magulang mo, partner in life, politician. Ayan. Wala nang masihigit pa sa pangako ng Panginoon. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ayan. Isa yan sa mga pangako ng Panginoon na pinanghahawakan ko. I hope sana may natutunan kayo sa aking ibinahaging video ngayon about promises na napapako. Mga pangako na napapako. Ayan. Merong pinapahiwatig yan. Minsan, ang mga pangako na hindi natupad, mayroong kapalit na mas higit. Kaya okay lang yan kung mayroong nangako sa inyo na hindi niya natupad. Mayroong ibibigay sa iyo na mas the best ang Panginoon na tutuparin niya ang pangako para sa iyo. Yun lang guys, I hope na gustuhan nyo. Please give it a thumbs up and subscribe na po kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakasubscribe. And don't forget, Jesus loves you so much. God bless everyone. Bye until the next video.